Tuluyan ang pinatatanggal sa listahan ng mga rehistradong botante ng San Jose Camarines Sur ang aktor na si Aga Mulak, pati ng kanyang asawa na si Charlene. Ibig sabihin niyan, hindi rin pwedeng tumakbo sa eleksyon ng aktor na una nang napabalitang kakandidato sa pagkakongresista. Ang kampo naman ni Aga ay iaapila raw ang desisyon na yan. Nakatutok si Cara David. Pinapatanggal ng korte si Aga Mulak o Ariel Aquino Mulak sa totoong buhay at ang asawa nitong si Charlene May Bonin Mulak sa voters list ng San Jose Camarines Sur. Sa desisyon ng Regional Trial Court 5th Judicial Region ng San Jose noong December 17, kinatigan nito ang unang desisyon ng Municipal Circuit Trial Court o MCTR ng San Jose Camarines Sur. Ayon sa MCTR, hindi raw nakapag-comply sa 6-month residency rule si Mulak at ang kanyang asawang si Charlene para maging botante ng naturang lugar. Ibig sabihin nito, hindi rin daw pwedeng tumakbo sa darating na eleksyon ng aktor. Inaasahang tatakbo sa pagkakongresista si Mulak sa ika-4 na distrito ng Camarines Sur sa ilalim ng Liberal Party. Kinwestiyon ng mag-asawang Mulak ang desisyon ng MCTR at iniyakyat ito sa RTC. Pero sabi ng RTC, walang merito ang apila ng mag-asawa kaya pinatatanggal na sa listahan ng mga botante ng San Jose ang mag-asawang Mulak. Mga residente ng San Jose ang petitioner sa naturang reklamo. Inaasahan na raw nila ang ganitong desisyon ayon sa abogado ng aktor na si Attorney Romulo Macalintal. Di raw sila nababahala dahil di raw nito maaapektuhan ang kandidatura ni Mulak sa pagkakongresista. Tuloy ho ang laban ni Aga Mulak. Wala pong katotohanan mga balita na siya ay magwi-withdraw sapagkat ito pong desisyong ito ay walang katuturan insofar as we're concerned. Ang desisyong ito ay hindi pa pinal sapagkat ang anumang desisyon ng Regional Trial Court ay maaaring iapela sa Court of Appeals. Bago mag-eleksyon, hindi pa matatapos yan. Kaya kapag hindi pa final and executory na sabing desisyon, tuloy ang kandidatura ni Aga Mulak. Pero iba ang pananaw ng COMELEC sa naturang issue. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, malaking dagok daw ito sa kandidatura ni Mulak. Hindi rin kasi maaaring tumakbo sa eleksyon ng isang tao kung hindi siya registered voter. You have to be a registered voter to be a candidate. So will he be disqualified as a candidate as far as the If the denial of his registration becomes final, then we will disqualify him. The rule says that in registration, RTC is final. But he can still go up on certiorari in higher courts. So hindi pa final yun? Well, final na kung hindi siya makakuha ng tiaro. Ikinatuwa naman ng isa sa mga petitioner na si Crispin Imperial ang desisyon ng korte. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.